Passover sa New Testament na. Punta na tayo sa Matthew. Okay. Discovering Passover celebration in the New Testament. O, maganda to. O, discovering na tayo. O, basahin natin to. Okay. Matthew 26 verse 17 to 30. Kung paano ba o kung anong buwan ba yon? Bakit napunta na sa ibang kalendaryo? Hanggang sa kamatayan to, hanggang sa pagkabuhay para malinis upang malaman natin talaga nga mayroong kalendar pala nga sinunod ang New Testament. Ang New Testament, hindi sumunod sa Gregorian. Dahil ito pa nga ang nakarating pa nga ito. Malaman naman natin ito sa sa kay Pablo. Kay nag-ano sila, hindi sila naglayag noong Passover din. Okay. So dito tayo sa Matthew chapter 26 verse 17 to 30. Okay. Google tayo, mag-Google. Mag-Matthew tayo. Matthew 26 Matthew 26 verses 17 to 30. Okay. Ayun, bumuka. In-IB tayo. New International Version. Version na nga nila eh. May King James Version. Marami na sila ng mga pag-changes sa scripture. Di na pareho ang mga Bible. So balik tayo sa, yan sa hermeneutics sinasabi yan doon. Interpret the text by consulting the original tongue, the original language, how it was rendered. Kung paano pang pagkasabi, baka may dagdag na mga mata, mga tainga. So ito, may dagdag bawas na. May changes na ang dami. Pero sige lang kayo, baka matuntun pa natin yun. On the first day of the festival of unleavened bread, ang Passover ay umpisa sa unleavened bread. Yan din ay tinatawag na preparation day. Dahil Sabat ang pagka-15 eh. Okay, so maraming pangalan yan. The first day of the unleavened bread, Passover, and the preparation day. Papunta tayo mamaya sa tinatawag na preparation day. O ito, mapunta tayo dito dahil siyempre ang 15 kasi Sabat. Hindi na yun maurang. Kung ano yun, angkla na yun. Ang 8, ang 1, new moon. Hindi pwedeng mag-umpisa ang kalendar na hindi new moon. Nagkapader, so ganun siya. Hindi mo pwedeng payuhan siya, ha? Hindi natin yung pwede, hindi natin saklaw siya. No, nakakahiya na sa kanya, no? Tayo ay kalaban, adversary tayo kung ganun. Biro mo, i-criticize mo siya sa kanyang kalendar. Mabigat yun, kasalanan. Parang tayo ay adversary. Advocate tayo sa laban sa kanya. Okay. So, dapat ma-discover mo lang yung sa kanya at sundin natin. Dahil siya yung ating captain, siya yung ating taga-manunobo, siya yung creator. Siya ang nagdala sa atin. Hindi natin siya dalhin. Tayo yung susunod sa kanya. So, ganito yon. Ang Passover pala ay tatlong pangalan. Passover o first day of the unleavened bread or sometimes tinatawag na preparation day before Sabbath. Okay. Balik tayo sa katotohanan. On the first day of the festival of the unleavened bread, o siguradong Passover to, the disciple came to the, tinatawag nila itong Yeshua. Pero ako kay anak siya, YSWS din kay anak. Alaka naman ang matunog magiging Reyes. Ang aking anak matunog din. Ito kay anak ni Padre nga YSWS din siya. Sana lang, anak nga lang. And ask, where do you want us to make preparation? O, tingnan mo, nag-prepare na kay Sabat din kinabukasan. Make preparation for you to eat the Passover. He replied, verse 18, go into the city to a certain man and tell him that the teacher says, my appointed time is near. I am going to celebrate. O, nag-celebrate na, ha?
Di pwede ito nga i-celebrate sa Iyar, di pwede i-celebrate sa Tibet, sa Hisban, sa Tisre, o sa Ilol, sa Am, sa Adar, hindi. Ito ay Abib lang ma-celebrate. Abib lang ma-celebrate. Paano maging celebration nga di naman tama yung pizza? So, sabi ng ng Panginoon nga manunubos, nga pinadala ni Father, nga tinatawag na Jesus. So, the disciple did as YSWH, Yeshua ang tawag nila, pwede na rin siguro. Conjugated na kasi. Wala kasing Joshua. Joshua sana yon, pero wala kasing J. So ito yun, JC, problema na to. Bakit may J? Walang J naman ang Hebrew. Hebrew to, hindi naman to Gentiles ang ating Panginoong, yung Messiah, yung Mashiach. Yung anointed one, hindi naman to Gentile. Bakit may J na? Yan ang problema talaga. Mahirap na. Napunta na sa J ang Y. So ito ay Y talaga. Y is WS40. Then anak siya ng YSWS had directed them to prepare the Passover. Kaya mag-celebrate na nga siya. Okay. To celebrate. I am going to celebrate. So hindi to mali. Perfectong ng anak nga masunurin sa ama. Ano yung simulo? Masunurin ito sa Father hanggang kamatayan. Susunod siya. Hindi niya inayawan. So, Abib talaga ang kanyang pag-celebrate. Hindi pwedeng papunta sa iba. So, itong Matthew, itong New Testament, Abib, bakit napunta tayo sa ibang kalendaryo ni Fulano? Yan yung mga tanong dyan ngayon. Kaya nga na marami tayong talakayin dito. Masagasaan ang masagasaan, pero wala akong sinira. Masagasaan kayo dahil hindi kayo sumunod sa kanya. Masagasaan kayo ni Father. Ako nag-adapt lang nito ng mga na-record. I am going to celebrate the Passover, Abib 14 yun, with my disciples. Ang mga disciple alam din, at your house. So the disciples did as the YSWS son, the only begotten son, maganda pa yun, had directed them and prepared the Passover. Wow. When evening came, the son, the only begotten son, maganda pa to, the word or the lamb, yan ang mga tawag. O tingnan mo nga, hindi talaga Jesus. Doon sa Book of Revelation, wala kang makitang Jesus. Dito sa John, chapter 1, sa chapter 3 na muna makita. Ang dito siya, Word ang pangalan niya, ang tawag sa kanya. In the beginning was the Word, and the Word was with El, God naman sa kanila. And El was El also. And the Word was El. Wala pagka verse 3 na, kaya mayroon nang nag-translate kasi ipinabago na ni Constantine the Great ang mga translation pa niya, mga hidden, mga paganismo. So ang mga dinagay nga mga wording paganismo, mga unclean words, yan yung peligro. Malaman natin yan kung talakayin na natin ang name. So the only begotten son was reclining at the table nung kain na sila ng Passover with the 12. And while they were eating, kumain na sila ng Passover unleavened bread. Kay Passover nga nun. Passover nga. He said, truly I tell you, one of you will betray me. Betrayal na. They were very sad and began to say to him one after another, surely you don't mean me, YSWS, Panginoon, si the only begotten son, the word or ang lamb. Lamb ito doon sa sa Revelation. Walang Jesus doon na mabasa. Yun yung nagpatunay. Ang mga apostoles, di naman alam nila to kay ang apostoles, first century AD. Itong Jesus na to ay 300 AD. O di, 300 years bago ito lumabas. Yan ang problema kasi. Replied the one who has dipped his hand into the bowl with me will betray me. The Son of Man. Ito maganda pa to. Siya na mismo nga Son of Man daw siya.
Ang anak sa tao, kinanak na si Maria nga walang tatay, kasi father ang tatay niya nga spirit din. Hinalagyan lang siya ng katawan para ihain nga siya. O linigtas tayo sa panahon ng Passover ha. Kay Passover siya pinatay. O tingnan mo, Passover, tayo linigtas niya. Pwede rin nga siya ang nagiging representative ng Passover. Siya ang ating Passover, pero tuloy pa na hanggang Kingdom of Heaven yung Passover. Malaman natin mamaya. The Son of Man, sandali lang ha, sandali lang. Okay po, salamat. Maraming salamat sa ano. Okay. The Son of Man will go just as it is written. Biro mo, ang sinundan pala sa kaniyang buhay dito sa mundo nga 33 and a half lang. Pag i-run off, 34 years old. The Son of Man will go as just it is written about him. So, nandoon yung sa Psalms, marami yun sa Old Testament. But woe to that man who betrays the Son of Man. O itong Son of Man na tinawag ng Jesus Christ. Hindi naman niya inangkin nga Jesus Christ siya. Ang sabi niya sa ako, Son of Man. O yan. It would be better for him, si Judas na to, if he would not been born. Aray. Mabuti pa daw nga hindi pinanganak si Judas. Judas nga talaga. Who does not pay? Judas. Sino daw hindi nagbayad? Ipinangalan kay Judas. Pero binayaran to ng 30 peso. Maya na laman natin. Then Judas, the one who betrayed him, said, oh no, nangulipas na no. Surely you don't mean me, Rabbi. Teacher. Master teacher. Walang hiya din. And the Son of Man said, the YSWS Son of Man, the only begotten Son, answered, you have said so. Sinabi mo nga ikaw ngayon. While they were eating, the Son of Man, the Word, the Lamb, the only begotten Son, took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, take, this is my body. I-offer na nga siya. Papatayin na siya sa cross. Then he took the cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, drink from it, all of you. This is my blood. O yan, nabanggit na niya. Oh, the covenant. Galing talaga ito sa covenant. No? Talagang papaya tayo dahil doon kasi nagsabi si Father. Narinig din niya. Nag-ano si Father ng salita na narinig niya. Burnt offering, hindi ko na kailangan, parang nauma na ako, hindi ko na masyadong kailangan yun, at kailangan bago na naman. Narinig niya, nandito ako, here am I. Ayun, ito na yung nagkasunduan nga, sige, kung kailangan mo talaga akong i-offer, sige, ako yung Passover na mo, sige. Ako naman ang ibig sabihin, doon pa sa Exodus, sa Egypt. At tuloy naman pala ito. Hindi pwedeng, porque kasi ang Son of Man na nagligtas sa atin sa panahon Passover, siya ang Passover, hindi pwedeng hindi na matuloy. Tuloy pa rin pala yun. Malaman natin yan ngayon, ha? This is my blood of the covenant, which is poured out for many. Kaya hindi lahat kasi, kaya mayroon namang mga kalaban nga hindi din niya inupira ng kanyang dugo. For the forgiveness of sin, marami siyang hindi napatawad. Si Judas, hindi. Nagsisin si Judas kaya, pero hindi. Wala na yon. Mabuti pa daw nga hindi siya pinanganak. O tapos, hindi yun napatawad. I tell you. Ito na yung tuloy pa rin ng Passover. Sa kingdom na, ha? Pakinggan mo yung salita ng the only begotten Son, yung word, yung Son of Man. I tell you,
I will not drink from this fruit of vine, from now on until that day Ano? when I drink it again, anew again. I drink it new with you. O mag-inom na naman doon at kakain naman na Passover, magpista. So tama yung mga kapistahan doon. What are the doctrines and beliefs in the kingdom of heaven? Isa na itong Passover. Isa itong unleavened bread. In my Father's kingdom. So the kingdom of heaven. Mag-Passover pa at mag-ano pa, wala nga tayong ginagawa. Iba yung atin, ang layo na talaga natin kay Father, ang layo na natin sa Messiah, ang layo na natin sa Anointed One, ang layo na natin sa Lamb, ang layo na talaga natin. So ito, so when they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. So ang kanyang pag-celebrate ay Abib 14. Okay, dito na. Punta na tayo sa kayong papatayin na siya. Dito tayo sa Google na naman. Ito na po. Ituloy natin ang ating study. Dito tayo mag-open sa Google tungkol sa ano ba kaya ang pag-celebrate niya sa kanyang Passover. Kailan siya pinatay at kailan siya linibing at kailan siya nabuhay. Okay. So, Passover Abib 14 ang Passover. Laging may creamy carbonara na yung may yakap. Ang sarap. So punta tayo sa Google. Basahin natin ang katotohanan kung kailan siya pinatay, kailan siya linibing, at kailan siya nabuhay. Dahil ito na yung nagpatunay. Dito tayo na sablay palagi. Bakit hinanap natin siya sa ibang kalendaryo na hindi naman pala pwede? Dahil may kalendaryo si Father, nalaman na natin na hindi natin yung pwedeng kurihiran. Hindi natin pwedeng kurikin, hindi pwedeng natin siyang i-criticize. Nga nagsabat sila Moses doon sa sabat niya. Sa kanyang kalendaryo na yun, wow, may binigay ka bang kalendaryo? Buhay ka na ba noon? Itong kalendaryo nga sinunod noon, nagawa na ba? Yung creator niyan, yung inventor sa Gregorian calendar, pinanganak na ba doon? 46 BC lang yan eh. So ito, malaman na talaga ang katotohanan natin ngayon. Okay, punta tayo sa Google para matumbok na ang malapit na malapit na ang impyerno, malapit na rin ang Kingdom of Heaven. Mauna naman ang Kingdom of Heaven. Dahil ang impyerno 1,000 years pa ang paghari ng Kingdom of Heaven bago may labas yung impyerno. Dito na makita naman ito sa bandang huli ng mga panahon. Kasi may katapusan din ang ating masama, may katapusan din ang ating diskusyon, Okay, dito tayo sa Matthew 27:40 to 80. Matthew 27. Isa lang. Matthew 27 verses 40 to 60. Upang ating malaman kung ano talaga yung katotohanan. Okay, salamat bumuka. King James Version ha? New King James Version. And seeing you destroy the temple and build it in 3 days, save yourself. Dinapastangan na siya sa mga sa mga high priest, sa mga adversaries na hindi naniwala sa kanya. If you are the son of If you're the son of YHWH, come down from the cross. Ang lapastangan na talaga. Grabe na Verse 41, likewise the chief priest. Ito na yun Chief priest doon ng second temple, mga Sadducees o Pharisees. Ito na yun. Sa second temple of Jerusalem na to. Likewise, the chief priest also,
mocking with the scribes and the elders. Oh, grabe, mga elder pa to, ha? Mga scribes pa, said, he saved others, himself he cannot save. Yari, ang yabang na nila, no? Akala nila ganun-ganun lang. If he is the king of Israel, let him now come down from the cross and we will believe him. Kung hindi talaga sila naniwala, kaya walang prueba sa kanilang hinahanap, walang proof sa kanilang sa kanilang pagkilates. He trusted in El. He trusted in the Mosai. He trusted in the YSWS. Let him deliver him. Now, if he will have him. For he said, I am the son of the YSWS. I am the son of El. Yun, lapas tangan na talaga. Grabe na, grabe. Grabe na to. Even the robbers who were crucified with him, ang makasalanan din, reviled him with the same thing. Pareho lang silang lahat. Ma-high priest man o mga scribes at saka Pharisees and Sadducees ang mga elders. Ganon din. Wala na talagang kumampi sa manunubos. Iniwanan na siya. Mabuti na lang sila mga apostoles kaya nasa bystander sa mga malayo at ang malapit lang dito si Miriam, Miriam, si Mary at saka si John. From the 6th hour, ito na yun, alas 3 na. Ang 6th hour kasi nila ay parang military na bilang ng oras. From the 6th hour until the 9th hour, there was darkness over the land of Israel. 46 and about the 9th hour, alas 3 na. Yeshua, or the YSWS, the Son of Man, cried out with a loud voice, saying, El, sana to, kailang naghingalo na siya, Ele, lama sabachthani. That is interpreted, my YSWS, my Father, why have you forsaken me? And some of those stood there when they heard that said, this man is calling Elijah. O, tingnan mo, kaya dinagdagan pa nila ng Elijah. Paano makasave sa Elijah? Immediately one of them ran and took a sponge filled with wine and put it on the reed and offered it to him to drink. The rest said, let him alone. Let us see if Elijah will come to save him. And the Lamb and the only begotten Son, Yeshua, said out again and loud voice and yielded up his ghost, his spirit. Ngayon, patay na siya. Then behold, the veil of the temple was torn into from top to bottom, and the earthquake and rocks were split, and the graves were opened, and many bodies of the saints who were dead, who were falling asleep, raised. Wow, tingnan mo, nabuhay na yung mga patay. May mga nabuhay, pero hindi lahat. And coming out of the graves, after his resurrection, they went into the holy city. Napunta sa Jerusalem yung mga nabuhay na patay, and appeared to many, nagpakita sa iba. O yan, tingnan mo. Ang kanyang kamatayan ay ating kabuhayan. So when the centurion and those with him who were guarding the Messiah saw the earthquake and the things that had happened, they feared greatly. At takot din pala sila, saying, truly this was the Son of the Son of the Most High. And many women followed the Messiah from Galilee, ministering to him, where they're looking from afar. Malayo, kay delikado ka ba kaisali. Among them were Mary Magdalene, Mary the mother of James and Joseph, and mother of Zebedee's son,
when the evening come, ito na. Papunta na sa 14 ito na, ito ay Passover. Passover siya pinatay, Passover din siya linibing. Oras lang ang diferensya. So, alam natin kung ang Passover 14, yan ay Passover. Ang Abib 14, ang 15 Sabat ha. There came a rich man from Arimathea named Joseph, who himself had also became a disciple of the Messiah. This went to Pilate and asked for the body of the Messiah. Then Pilate commanded the body to be given him. When Joseph had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth and laid it in his new tomb, which he had hewn out of the rock, and he rolled a large stone against the door of the tomb. So maliwanag na siya ay pinatay sa panahon ng Passover, Abib 14, at linibing din siya sa Abib 14. Round of buong araw yun, gabi, nagkain pa nga sila ng tinatawag na unleavened bread, yung Passover. So buong gabi yung kaniyang paghirap, at buong gabi din at sa araw pinahirapan na ng husto at pinatay. Hindi siya nagpakamatay ha, siya ay pinatay, naging tao nga siya, at siya ay linibing Abib 14. So nalibing siya Abib 14. So pinabahidi kasi yun, so kinuha ka agad kay di daw pwede nga may i-hang, may i-crucified nga hindi ilibing ka agad kay kanon ang law ng mga ng mga Pharisees o sa doon ni Father nga sinunod din nila. Ngayon pagka 15, alam na natin, tingnan natin yung yung ating nagawang kalendar. O ito na po. Ito yung Abib 14, Passover. Dito siya pinatay, dito din siya linibing dahil high din na to, itong holiday na to, Sabat na ang 15. So siya ay linibing dito, pinatay at linibing, at dito 1, 2, 3. On the first day of the week, ating ating tingnan ang Matthew chapter 28 kung kailan siya nabuhay. Kaya ito yung wala sa mundo. Ito yung nawala, sablay ang lahat. Sablay ang mundo. Ako hindi nanira pero totoo naman. Pero wala akong binanggit nga tao, walang binanggit akong religion. Inano ko lang nga ang mundo. Mundo ng mga taong ligaw na tayo. Sumama na nga ako, kay galing din ako sa ganon. Mag-open tayo sa Matthew 28. Verse 1 to 10, para malaman na. Ating ipakita ng katotohanan, kailan pa ba natin matanggap ang katotohanan? Ito, mapalad tayo na ipinalabas na ni Father. Hindi naman rin ito akin 1 to 10 para natin nabasahin natin ito. Okay. Ayun, salamat lumabas, NIV, New International Version. Matthew 28, verse 1 to 10, New International Version. Risen, The Messiah has risen. Yan. Kailan siya na buhay muli? Kailan siya nabuhay muli? Ang sabi dito, after the Sabbath. Yan. Ang Sabbath ay, nga di mo na mapwedeng i-fight. Di ka na pwedeng mag-correct nito ngayon. Di ka na pwedeng mag-correct. Di mo na siya pwedeng i-criticize. Dahil nakalaan na, ito ay fixed tong kaniyang kalendar. Dito, totoo nga, di ka maka-atras, di ka pwedeng kumontra nito. Na dito yung first day nga nagkuha tinapay, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day. Dito sila nagsabat. So ito ay Sabat, 15th. Passover, preparation day, at saka dito pinatay, dito din siya linibing, at nagiging Sabat, dito sa first day of, after Sabat, the first day of the week. So ito, tama, from Exodus to the New Testament, Matthew. Tingnan mo, ang first day of the week is 16. Yan yung unang nalaman nga first day. Mayroon ding 2, mayroong 9, at may 23. Pwede rin ang 30 kung may 30 ang buwan niya. 30 din ang first day. Dahil pag dito yung uno na naman. So, 16 So pinatay siya
linibeng ng Passover. Abib 14, Abib to ha, Abib 14. Abib 15, Sabat, sa kanyang kalendar na to. Tanggapin mo hindi, ito yung kanyang kalendar. Nangyari na nga dito sa New Testament. Galing sa Old Testament, galing sa Exodus. On the first day of the week, ito na yung 16. Kay 14 siya pinatay at linibing, may Sabat, 15. On the first day, 16 yun. Abib 16 siya nabuhay. On the after the Sabbath, tama, Sabbath ang 15, after the Sabbath, 16. Abib 16 ang kanyang pagkabuhay muli. Maliwanag, ulit, para di na natin malimutan. Nag-Passover sila sa kanyang mga disipulo, kumain at uminom ng wine. Pagkatapos, siya ay pagkaaraw, gabi man yon, dito yon. Sa pagkaaraw ay siya ay na sentence na siya. He was sentenced to death, crucified. At nakakahiya yun dahil ibitay ka. Ngayon, dito siya pinatay at linibing. Kinabukasan, Sabat. Di pwedeng hindi, dahil ganun yun. Fix kasi yung kaniyang kalendar, di na mabago yun. Nakaangla to. Sabat, first day of the week, tama, tingnan mo. Galing sa Exodus at saka dito na sa Matthew na to. Matthew na to Matthew chapter 28 verse 1 to 10. Nag-confirm, nagbigay ng ebidensya ng tunay nga na-celebrate. Ang pag-celebrate ay Abib 14 sa Passover. Siya ay pinatay at linibing at Sabat ang sunod sa Passover. Abib 14, ito ay 15. After the Sabbath, first day of the week, 16. Abib 16 siya nabuhay. So maliwanag po mga kapatid, mga kasama. Whether you believe it or not, it happened. Ito yung nangyari nga, sablay tayong lahat. Sumama na rin nga ako nga kahit di na nga ako nagmayabang nga na-reveal to sa akin, na-discover. Mag-discover ka lang sa kanyang Di mo kasi na-discover, kay gumawa ka. Ang linlangi natin, naniwala ka sa kalendaryo ni Pulano. Yan yung problema. Kahit sino pa tayo lahat. I-discover mo lang at sundin mo siya. Wala kang discovery Nag-discover lang, nag-create kasi siguro sa sarili mo. Yari ka. Hindi ka na mag-create kay mayroon na siyang nagawa. Sinunod ito ng millions na mga Hebrews nga mga mabuti. At sino ka nga magsuway. Ito na. Ito ay pa-ending na salita. Sana ma-discover mo to. Ito yung pag-asa mo. Kaya doon nakalaan din yung mga doctrines and practices sa Kingdom of Heaven. Kung di mo ito masunod, paano ka makapunta ng heaven? May panampalataya ka, pwede, pero walang gawa. Puro suway. Kaya di mo naman ito mahanap. Mahanap mo ba ang mga sabat niya? Hindi. Iba sabat mo, alam ko yun. Pero hindi, pinayuhan lang kita nga magsabat ka sana sa sabat niya. Kaya yun yung, yan yung yun yung ang tanggap niya. Halimbawa, itong third day gawin mong sabat. Itong first day gawin mong sabat. Okay, dito nga nagsabat. Ang iba naman dito. Pero iba yung pangalan noon. Hindi, dahil hindi pa rin yung pagkagawa. Ito, tingnan mo, ang new mo nasa ibabaw lang, kaya hindi siya kasali sa bilang ng linggo, pero kasali lang siya sa bilang ng buwan. Walang ganon. Hindi natin yun, kaya nga i-discover mo lang sana. Sana ang aking prayer sa inyong lahat. Discoverer sana kayo ng katotohanan. Ang i-discover natin yung Kanya. Hindi tayo mag-discover ng kasarili natin o yung mga iba. Ako wala na ako pinaliwala ang ibang mga kalendaryo. Kundi sa Kanya, kaya dito ako natuto. Dito ako sa Kanyang pinatayo. Dito ako niya binuhay. Salamat sa Kanyang kalendaryo. Nga pinadiscover sa walang kakwenta-kwentang tatay matunog. Si Kuya Lando, walang kakwenta-kwentang tao, ordinaryo. Pero salamat nga, dito ako niya tinuruan. Siya talaga ang nagaturo sa akin ito. Di ko naman rin kaya. Sa totoo lang, ako ay bobo. Sa totoo lang po. Pero kung tulungan ka na niya at piliin ka niya nga makadiscover, nga magsunod ka lang sa kanya kung anong dikta. Magsabi na magsalita naman siya sa dreams and vision. O so salamat talaga nga ganun ang ginawa niya sa akin. Nga ipakita niya sa pangitain at sa mga panaginip. Purihin siya.
pagpalain siya. Susundin ko siya. Tulad ng pagsunod ng Misaya, tulad ng pagsunod ni Moses. Mahal kita, Father. Sana mahalin niyo siya at huwag kayong magmahal sa inyong mga guro. Bakit nang doon kayo sa ibang mga guro? May guro na tunay. Okay, bye-bye. Salamat po.